Natin is yung unemployment benefit. So yung unemployment benefit po, if in case narinig nyo na may pinakabagong benefit kay SSS, na ito po yun, yung unemployment benefit natin. Nag-start lang po kasi siya on March 5, 2019. So ibig sabihin, for those who are involuntarily separated from employment starting March 5, 2019, sila po yung nasasakop po para po dito. Pag sinabi nating involuntary, hindi kagustuhan ni miyembro. So, nasa Labor Code of the Philippines naman po yan eh, mga just causes po natin, no? Authorized causes, economic downturn, natural induced calamities. So, siguro yung mga reason dyan, sabihin natin, si employer kasi kailangan niyang magtanggal ng mga empleyado kasi nag-pandemic. So, nahirapan siya, hindi niya na po kayang paanahin lahat, no? Swelduhan, 'di ba? So, nagkaroon ng mga retrenchment, ganun. O kaya naman, naisip ni employer, parang mas makakamura ako kapag bumili na lang ako ng mga machineries na kayang gawin yung ginagawa ng 10 employees ko. So, bibili ako ng isang machine, kapalit nun, yung 10 employees ko. So, kumbaga, kung iisipin mo, hindi naman kasalanan ni employee, and kailangan lang talagang magtanggal o baka magko-close na talaga yung business, no? Kaya po siya natanggal. So, ibig sabihin kung kayo po ay nag-retire, nag-resign, na end of contract, hindi po siya considered as involuntary. Kasi po retirement and resignation, 'di ba? Kayo mismo yung nag-retire, kayo mismo yung nag-resign. Anytime alam nyo na mag-e-end yung contract, kaya hindi po siya involuntary. Not unless, sabi nga po natin, nag-awol ka. Tapos absent without official leave ka, tapos ang reason mo because of the serious insult of your employer or the representative, o kaya naman talagang may commission of a crime or offense na talaga. Naku, kung ako man talagang aalis ako dyan sa employer na yan kasi hindi lang buhay ko, pati pamilya ko nasa panganib na. And for that, syempre kailangan na ng kasuhan. O dapat may ano na yan na may evidence ka na talaga na nagkaroon na ng case against them. Okay? So, magkano naman po ba yung amount of benefit for this? So, for our members with 36 months posted contribution, and kung titignan natin, prior sa month kung kailan ka na-separate. So, kunyari ngayong January ka ulit na-separate, wag naman po, no? So, bilang tayo ng 18 months backward, dun sa 18 months po ba na yon, meron kang naihulog kahit man lang 12 months. At lagi nating tatandaan, with at least 36 months ka na ha, all in all, na posted contribution. So, ibig sabihin kahit na nakuha mo to, meron kang 12 months within 18 months, pero pang 2 years mo pa lang pala, no, na member ni SSS. So, hindi mo pa rin na-justify na satisfy itong 36 months, hindi pa rin po pwede. O kaya naman prior pa doon sa batas, no? Prior pa sa March 5, 2019, mga March 2018 pala, nako, so hindi rin po kasali. Okay, so dito po, average monthly salary credit times 50% times 2 months ang binibigay natin. So, ibig sabihin, minimum of 5,000, maximum of 20,000 siya. At kung makikita nyo po, bayad kayo for 2 months, 'di ba? So, ibig sabihin po, dapat within those months, hindi po kayo marere-employ, hindi kayo muna mag-a-apply sa iba ha. So, siguro kung gusto nyo po para hindi maibawas po sa inyo to sa final benefit po ninyo, on the 3rd month na. So, kanya nawalan ka ng trabaho ng January. So, January to February, bayad ka, no? So, either kapag minimum po yung contribution natin, up to 5,000. Kapag maximum po, up to 20,000. Ayan. So, confirm ko lang ha, kinlarify ko lang na hanggang 20 lang. Baka akala ng iba 40 kasi times 2. May 50% po na nakalagay dyan. Okay? So, para po hindi maibawas yun, mga March na po kayo mag-apply ganyan, or magkaroon ng trabaho para po di napansinin. Okay? So, hopefully clear na sa atin ang ating short-term benefit. Dumako naman po tayo sa ating long-term benefits starting with disability benefit. Ayan.